Welcome to Donmar TV News Channel. Angela, nagpapatupad na ang Department of Environment and Natural Resources ng mga bagong panuntunan sa pagbisita dito sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Bunsod ito ng pagdagsa ng libo-libong mga tao sa pasyalan nitong mga nakaraang weekend. Umabot sa mahigit 121,000 na individual ang bumisita sa Dolomite Beach sa Manila Bay sa loob lang ng isang araw noong linggo, batay sa tala ng DENR. Bunsod nito, kinailangan baguhin ang kagawaran ng una nilang ipinatupad na rotation system sa lugar kung saan pinapayagan lang manatili ang bawat bisita ng 15 minuto. Ang problem lang natin na during weekdays, talagang bumibigla, pumapalo talaga ng hindi na bumababa ng 18,000 to and above ang number of person. So gagawin lang natin with our strategy, we will meet lang yung carrying capacity ng area. Mga 4,000 to 5,000 lang ang nasa loob. Upang mapagbigyan ng iba pang mga bisita na makapasok sa Dolomite Beach, ipatutupad ang limitadong oras sa pagpigil sa lugar. Kapag weekends, ipaiira lang cinema approach kung saan may scheduling o may oras ng pagpasok sa lugar. Palalabasin ang mga ito pagkatapos ng 2 oras para naman sa iba pang mga bisita. Kapag dagsa ang tao sa weekdays, ipatutupad naman ang rotation system kung saan maaari lang tumigil sa loob ng pasyalan hanggang 15 minuto. Bagaman isasara ang Dolomite Beach tuwing Biyernes upang bigyang daan ng maintenance work ng mga otoridad. Upang maiwasan ang pila sa labas ng Dolomite Beach, planong gumamit ng DENR ng smartphone app o bigyan ng mga bisita ng stub na maipapakita nila kapag oras na ng kanilang pagpasok. Bibigyan naman ng special lane ng mga vulnerable sectors gaya ng senior citizens, buntis at may comorbidity o mga karamdaman. Ngunit alinsunod sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga bata edad 11 pababa. Consistent with the IATA protocols, we followed our yung determination of the age based on the availability ng vaccination natin. Kung mapapansin nyo, the government has already implemented the vaccination of 12 years old and above. Paliwanag pa rin ng DENR, maaari namang payagan lumabas sa mga bata para mag-ehersisyo, batay na rin sa guidelines ng IATF. We felt that because of maganda naman yung area, malaki naman yung area, so kala namin, we thought that the children will have health benefits na po pwedeng makuha dun sa Dolomite area. Kaya lang it turned out na talagang napakarami. Naniniwala ang Metro Manila Digong Duterte Supporters o DDS na kung sino ang i-endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang makakapagpatuloy sa sinimulang pagbabago. Buti pa ito ang totoong DDS, yung Metro Manila DDS. Bakit? Kung sino yung endorso daw ni Pangulong Duterte, doon sila. Ng Pilipinas. Sa ngayon, kung hindi pa nagpahayag ng pagtakbo sa national election si Davao City Mayor Sara Duterte, ay susuportahan muna nila si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo o Bago tandem na pambato ng administrasyon. Ayan ang maganda. Si Cherry Light magbabalita. Dandil na to. Dandil. Bago! Ito ang pagbabago! Hindi alintana ng Metro Manila Digong Duterte supporters ang malaki. Alam mo, kilala ko ito eh. Ito solid to eh. Mitch, maraming salamat DDS Singapore. Solid ito eh. Boss, kung napapanood mo ito, kilala kita eh. Ito, alam mo, ito yung 2016. Lagi na itong kasama namin na nandun sa backstage. Solidong DDS to. Ito yung mga totoong DDS. Kas na buhos ng ulan upang magpahayag ng kanilang suporta para sa pagtakbo ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Pangulo ng Pilipinas at Senator Bongo bilang Vice Presidente. Tingnan mo yung reaction mo. Mandaragat PH. Ang gulo naman kasi ni Inday Sara. Alam mo, Mandaragat PH, sa totoo lang, I understand what you're feeling. Marami hong ang ganyan ng feeling ngayon, na naguguluhan sila, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, boss, huwag kang magalit kay Mayor Sara. Hindi si Mayor Sara ang magulo. Yung mga nakapaligid lang ang magulo. Honestly, naintindihan ko eh. Sabi ko nga, kasi nakakainis yung mga nakapaligid eh. Kaya nga ayoko mag-contribute doon sa mga nakapaligid. Ayoko maging dagdag sa kanila eh. Sa totoo lang, si Mayor Sara Duterte, whenever siyang tanungin, straight, ayoko, I will not go for national, I will go for mayor. I will not go for national, I'll go for mayor. Yung mga nakapaligid lang naman na nagpapagulo.
Kaya wag ho tayo maiinis kay Mayor Sara. Hindi ho si Mayor Sara ang nagpapagulo. Ang nagpapagulo lang po dyan ay yung mga nakapaligid. Si Mayor Sara, paulit-ulit, consistent ang sinasabi niya. Hindi siya tatakbo, hindi siya tatakbo. Consistent po siya. Yan ang lagi niyong tatandaan. Ang nagpapagulo dyan yung mga nakapaligid na amuyong. Bago tandem para sa 2022 national at local election. Naniniwala kasi ang grupo kung sino man ang i-endorso ng Pangulong Duterte ang siyang susunod na magpapatuloy sa pagbabago ng Pilipinas simula ng maluklok ito bilang Pangulo ng Bansa noong taong 2016. Anila, ang bago tandem lamang ang magpapatuloy sa sinimula ni Pangulong Duterte. Ang napili po namin yung bago, ibig sabihin yung bago, Bato, Bongo. Dapat sila ang magtandem. Yan! Kung sakali man si Sara hindi naman nakapail ng COC, kung ano man ang susuporta ng ating mahal na Pangulo, tulad ni Senator Bato, tandem sila kay Bongo, kami po ay handa. Sama-sama tayo, boss! Kontakin mo ako, ayan yung number ni Dada. Kung nanonood ka dito, kontakin mo ako, sama-sama tayo. Magtulungan tayo para kay Bato. Bakit? Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Sumuporta. Ready po kami sumuporta para ipagtuloy ang pagbabago at ipagtuloy ang nasimula ng ating mahal na Pangulo. Kaya naririto po kami na ready po kami na suportan ang Senator Bato kung sakali man siya ang ma-endorse ng ating mahal na Pangulo. Pero hindi ibig sabihin hindi na nila susuportahan si Davao City Mayor Sara Inday Duterte kung siya ang tatakbo sa national election. Para sa kanila sa ngayon na hindi pa desidido na tumakbo si Mayor. Ito yung mga totoong DDS. Solido. Bakit to? Basta sila, pag tumakbo si Mayor Sara, definitely Mayor Sara. Diretso natin yan. Ikakampanya natin. Pero kung hindi tumakbo si Mayor Sara, kung sino yung sasabihin ni Pangulong Duterte, iyon ang ikakampanya. Yan ang mga totoong Duterte supporter. Hindi yung mga ewan ko lang. Sara ay susuportahan muna nila kung sino ang i-endorso ng Pangulo. Pero sa puso nila, si Mayor Sara pa rin ang nais nila maging susunod na Pangulo ng bansa. Basta kung ano man ang susuporta ng ating mahal na Pangulo, yun ang susuporta namin. Tulad ni Senator Bato na mayroon na si OC, ready po kami sumuporta. Pero kung sakali naman si Sara, magtandim sila, either o sino ang suportan, ready po kami para ituloy ang pagbabago ang nasimula ng ating mahal na Pangulo. We're just hoping kung si Sara ma'am, Madam Sara Duterte, hopefully, kung may puso kayo, inaharap kayo ng taong gusto yung tumakbo. Ngayon, kung ayaw niyo, suportahan niyo si Sir Bato de la Rosa. Yan! Ito si Cherylite Naguulat, SMNA News. Subscribe. Di ba yun ang mga totoong Duterte supporter? Hindi yung, sa totoo lang ito. Saan kayo makakita ng Duterte supporter? Hindi, Duterte supporter ako. Solid ako, Duterte supporter ako. Tapos may sinabi si Pangulong Duterte, ito ang ini-endorse ko. Iba boboto ako, iba. Huwag mo nang sabihing solid Duterte supporter ka. Alam mo, there's nothing wrong to admit na hindi ka naman Duterte supporter. Okay lang yun. Wala namang masama. Kalayaan mo yan. Opinion mo yan eh. Panindigan mo. Sabi ko sa inyo, palakas ng palakas si Bato. Antayin nyo. Gusto nyo bang ma-interview ko yan si Bato? Anong gusto nyo itanong ko kay Bato kung sakaling i-interview natin yan si Bato? Kasi alam mo, ako gusto ko makausap yan si Senator Bato Kasi diretsuhan eh. Hindi yung paligoy-ligoy. Diba? Sige nga, anong gusto nyo tanong ko kay Senator Bato? Ilan ang bench press mo, ganon. Kasi laki ng katawan ni Senator Bato para siyang si Darak Diba? Yung plataforma niya, ayan yan. Okay. Bakit po siya Bato? Sige. Ayan, sabi ni Ghostbuster, may November 15 tayo. Sige. Tayo ganito lang yan. Basta tayo ngayon, Bato, go tayo. Okay? Pero kung sakaling si Mayor Sara tumakbong presidente, edi Sara tayo, tsaka si Senator Go. Di ba? Ganun lang makasimple yun eh. Kasi hindi naman lalabanan ni Senator Bato si Mayor Sara eh. Di ba? Kung hindi available si Senator Bato, pwede naman si Dada na lang. Yan, pwede na. Ano po secret nyo? Bakit siya sigla pa rin kahit 59 na? Alam nyo, nag-workout kasi yan si Senator Bato. Itutuloy nyo ba yung bitay? Yan. Sige. Marami tayong maganda itatanong sa kanya. Excited ako. Education, health, economic growth.
Panalo yan. Tutuluyan ba niya si Gordon pag nanalo? Anong tutuluyan? Parang delikado yung tanong na yan, yung tutuluyan. Ano sabihin ng tutuluyan? Kung ma-ICC na naman siya dyan. Ganun. Delikado yan.